Yung asawa mo ba, nakilala mo na siyang as cheater bago pa kayo magpakasal? Kasi pag may gano'n na siyang personality, dapat handa ka na eh. Oo, accept mo na yun. Hinanda mo na yung sarili mo na Kaya mo ba once you yun? get married, may possibility mangyari yun. Tama. Dapat tanggap mo yun. Huwag ka magpakaano na hindi na. Sabi mo, hindi na. Oo, walang ganon. So, dapat handa ka. Alam mo yung gagawin mo physically, mentally, emotionally, ready ka. Kapag nandun ka na sa situation na yun, kailangan din, kaya mong solusyonan, hindi yung Yes. parang umasa ka na hindi na mangyayari. Correct. Dapat inilalayo mo ang asawa mo sa mga temptasyon, di ba? Inilalayo mo siya sa mga bagay na alam mo tipuhan nito. Naku, pag nakita kang ganun, ilayo mo na siya doon. Meron ka talagang gagawin on your part at dapat pinag-uusapan niyo yan mag-asawa. Kailangan open ka sa kanya na paano niyo ma-overcome yung pagiging cheater niya. Kasi nga nagpakasal na kayo, you decided ngayon, kung let's say hindi mo naman alam, nagpakasal kayo, cheater pala siya, then pag-usapan niyo pa din. Lahat, in short, bottom line, you really have to talk it out with your husband. Na, okay, I'll give you a chance. Bakit ka ba nag-cheat? Ano ba? Kumbaga, you really have to know ano yung naging niya, rason, maaari, di ba? May mga dahilan niya, mga cheater na yan eh. Then, deal with it. Paano niyo i-resolve? How to avoid na mag-cheat siya ulit? Alisin na yung mga dapat alisin. Then, how to forget at makaalis sa trauma? Forget, hindi mo siya makakalimutan. Kasi syempre, nangyari yun eh. Isa yun sa pangyayari sa buhay ninyong mag-asawa. Pero, kayo lang din yung magtutulungang dalawa para mawala yung trauma na yon, para bumalik yung trust ulit sa isa't isa.